Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maayo sa probinsya ng Capiz. Sa ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Maayo. May mudag sa atong mga kaigsuunan niya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga na sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ikawalumpung kabanata, ang talata po ay 6. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutyain. Iyong pinapayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutyain. Iyong pinapayagang pagtawanan kami ng mga kaaway namin. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mo kami ay kutyain. Iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Umaamin na kami ay makasalanan at walang sino man sa amin, Panginoon, ang nakaabot sa iyong kabanalan, sa iyong katwiran. Kaya ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan, maging dahilan kung bakit sa aming pagdulog sa iyo, mang Diyos, tunay na maitatag ang altar ng aming Panginoong Kristo sa aming mga buhay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Maayo sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Maayo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin tunay, Panginoon, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maayon. Kami po'y nananalig ang Santong Espiritu ang gagawa ng himalang ito at amin na itong inaangkin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-36 na kabanata, talata 31 hanggang 35. Ito naman ang mga naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng hari Israelita. Si Bela, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jobab na anak ni Zera na taga Bosra. Nang mamatay naman si Jobab, pumalit si Husam na Temaneo.
Namatay si Husam at humalili naman si Hadad, anak ni Bedad na tumalo sa mga Midianita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag sa kanyang lungsod. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa mga naging hari ng Edom. Ito po, yung lugar po na Edom, ang pangalan po nito ay galing kay Esau. Ano po, na tinawag na Edom kasi po doon sa kulay ng kanyang balat dahil medyo, sabi po doon sa isang bahagi ng banal na kasulatan, mapula-pula yung kanyang balat. Ano po? At balbon, itong si Edom. Ano po? Si Esau. At sa pagkakataong ito, makikita natin kung sino yung mga naging hari na, syempre, kung sila ay nandoon sa lupain ng Edom, si Esau ang nagdala sa kanila doon, most likely, sila po mga kapamilya ni Esau. Ano ang kahalagahan? Ano ang pangangailangan na ating pag-aralan, ating bulay-bulayin ang ganitong karanasan o ang ganitong bagay, pangyayari sa buhay ng mga Israelita? Bakit hindi na pala sila Israelita kasi taga-Edom sila, no? Pero ano yung pangangailangan na ito ating mabigyang pansin? Alam niyo po, dapat nating maunawa na ang Panginoon ang magdadala at nagdadala sa atin sa mga lugar kung saan tayo napaparoon. At isang napakahalagang kaunawaan, kaisipan, na dapat nating taglay na kung tayo dinala ng Panginoon sa isang lugar, napakahalaga na tayo po tamang maitanim at mamunga. Kung inyo pong napapansin, atin laging hinihiling araw-araw na maitatag ang altar ng ating Panginoong Kristo dun sa mga bayan na ating idinadala. Pero syempre, bago natin hilingin na matatag ang altar ng Panginoon, hinihiling muna natin na mapawalang peace yung mga altar at yung mga kasunduan na ginawa sa mga bayan. Ano naman ang kahalagahan niya, Bernie? Bakit kailangan pa natin gawin? Ikaw, paulit-ulit na lang sa araw-araw. Yan na lang. Diba, sabi sa Bible, bawal yung paulit-ulit na pananalangin. Alam niyo po, yung sinasabi sa banal na kasulatan na paulit-ulit na pananalangin. Ito po kasi, nung pagkakataon ng mga tagapanguna ng sinagoga, ng religiyon, mga Hudyo, ano po, mga Jew, pinagkakatirahan po ng mga tagapanguna yung kaya alam nyo, isang katotohanan, ito yung kadahilanan kung bakit ang Panginoong Yesus, eh, pinagtabuyan niya yung mga nagtitinda ng kalapate, yung mga nagpapalit ng pera, samantalang nandoon sa templo. Kasi po, na-pollute. Syempre, kung pupunta ka sa Jerusalem, na galing ka sa ibang lugar, usually po, well, natin po, iba yung pera na ginagamit po sa lugar na pinanggalingan ng mga Israelita na maghahandog sa temple. So, ang kailangan gawin, may mga money exchange. Ano po? Sa labas ng templo. Nang sa gayon, kung ikaw ay maghahandog sa Panginoon, mag-offering ka, hindi ka gagamit ng ah, doon sa bayan na pinanggalingan.
kasi hindi tatanggapin niya sa Israel. So kaya merong mga money changers doon sa labas ng templo. Supposedly, hindi sila dapat nandun sa lugar na yun. Kasi yung lugar kung nasaan sila ipinagtabuyan ng Panginoon, eh nakalaan sana para sa mga hindi Israelita. Ito yung mga nagtutungo sa sinagoga at hindi sila mga Israelita pero nais nilang kilalanin ang pagsama ng Panginoong Yahweh. So ang gagawin nila, merong espesyal na lugar para sa kanila at doon sila pwede manalangin. Eh, ano naman yung pangangailangan? Bakit mo pa nga kinukwento sa amin yan, Bertie? Kasi ko dapat nating makita at maunawa ng ating yung pagtatatag, yung pagtatalaga ng Panginoon natin dun sa mga lugar kung nasaan tayo. Kanyang plan, kanyang lagi. At kung, alam niyo po, marami na akong nakasabay, hindi nila matanggap yung pagkatawag ng Panginoon sa kanila. Kaya, hindi naman siya hindi na sila nagsisimba. Nagsisimba pa rin sila, pero eh, dati pa, hindi na sila naglilingkod sa mga ministries na available. Hindi na sila asherit. Dati, kasama sa mga usher. Dati, kasama sa mga uh, security. Pero pagtatagal-tagal na, aba, hindi na nakita yung kahalagahan ng kanilang pagganap sa responsibilidad na itinalaga ng Panginoon. Kaya, sabi nila na po, kesa mapagod ako dito, no? Titigil na lang ako sa magsisimba pa rin ako, pero malele, walang madaming usap, walang madaming istorya, walang madaming kwento. Kapatid, dapat nating maunawa na ang Diyos ang nagtatakda at naglalagay sa atin kung nasaan tayo. At may pangangailangan na ating ingatan, na ating matupa ang itinakda at itinalaga ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong paraan, tayo ay tatanggap ng pagpapala kapalit ng pagganap natin sa responsibilidad na ipinaglatiwan. Mga kapatid, nais kong paanyayahan, nais kong anyayahan ng bawat isa na manumbalik sa paanan ng ating Panginoon. Aminin natin na tayo'y nagkasal. Aminin natin na tayo'y nagkamali at hindi naging sarapat. At saka natin ibalik sa Panginoon yung kanyang mga salita. May binanggit na ba ang Panginoon? May ipinangako na ba ang Panginoon na magdadala sa buhay ko na po? Basta pangako ng Panginoon, may par. Yun lang po, dapat natin maunawa na ang katiparan ng panahon ng Panginoon. Siya ang magdidesisyon. Tayo po, ang responsibilidad natin, yung mga bagay na nandito sa pang maliwanag. Iba, aba, trabahuhin natin. Yun pong pagkakaloob ng salita ng Diyos, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, napaka-importante na dahil na kapag ating tinunod, mga kapatid, sa maniwala kayo sa hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Mararanasan nyo kanyang spirit. Pag meron ba tayo, meron ba kayo dahilan bakit hindi kayo makapagpatungkol sa pagganap ng kalooban?
Naku, wag po nating idahilan ng isa sapagkat sa katotohanan, mas naglilingkod tayo sa Panginoon na mabawasan ito hindi maayos na itsura niya. Dapo, natawa kasi baka nandito sa akin. Bakit ikaw meron? Mga kapatid, na pinag-uusapan natin yung spiritual. Huwag yun naman ako. Pero sa katotohanan, may mga data, may mga bagay para sa atin na bigat, pero tayo, tutong tayo, pinapakawala ng Panginoon. Yan, binawalang saysay ng Panginoon. At siya ang tunay na tama na babad kita. Pati gusto kitang yan. Baba sa Panginoon, katayaan. Paano? Ito lang. Ama namin, kami po'y nagpapasal sa inyong salita na tumutulong sa amin ang ibabati at lupa sa iyo. Dinadalangin namin ang iyong Panginoon sa iyong mga anak sa mga Diyos na kanilang ilusog ng iyong kaloob at piling namin ang pagkakaloob ng lahat nila. Diyos o pray sa bayan ng maayos. Lord, ang aming panalangin ikaw po. Makapal! Ikaw po ang magkaloob ng pamilahan as we are declared the altar of the Lord. Jesus, Pai, kapangal, testify, dan tagap kapag sabi mo five Lord, to declare the faith of the al para lang kapag as we also declare the condition of Jesus. Faith, faith, pangyan, favor, faith, 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 Elijah house. Church. It's what you dahil tatandaan mo problema kahit tayo lalakasam sa Diyos lang. Ito nating ideklara Pilipina. Go! Let's pick
and it is God.